Week 13, Day 1, maliit o malaking pamilya, big family o small family. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na at tumayo ka na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay magulat.
Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
labing-anim, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng 1 hanggang 50. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Mga bata, gamit ang assignment ninyo kahapon na puppet, ay gagamitin natin ito bayan si teacher sa pagkanta. Ang ating awitin para sa araw na ito ay Nasaan si Tatay? Kapag binanggit ang pangalan ng miyembro ng pamilya, ay itaas mo ang iyong puppet at sumabay ka sa kanta. Okay po ba? Salamat! Simulan na natin! Nasaan si tatay? Nasaan si tatay? Eto siya, eto siya. Kamusta na tatay? Mabuti naman po. Nagtago. Nasaan si nanay?
nanay? Nasaan si nanay? Eto siya, kamusta na nanay? Mabuti naman po, nagtago. Nasaan si kuya? Nasaan si kuya? Eto siya, kamusta na kuya? Mabuti naman po, nagtago. Nasaan si ate? Nasaan si ate? Eto siya, kamusta na ate? Mabuti naman po, nagtago. Nasaan si baby? Nasaan si baby? Eto siya, kamusta na baby? Mabuti naman po, nagtago. Para sa ating balik-aral ngayon mga bata, tukuyin niyo muli ang pamilya nuklear at extended family o pamilyang extended. Handa ka na? Mahusay. Ngayon mga bata, tignan nyo ang una nating larawan. Ito ba ay pamilyang nuklear o extended family? Sabihin mo nga sa akin. Lakasan mo nga. Mahusay. Ito ay extended family. Ito naman mga bata. Anong uri ng pamilya itong nasa ating larawan? Pamilyang nuklear ba o pamilyang extended? Lakasan mo nga. Mahusay. Ito ay tinatawag nating pamilyang nuklear o nuclear family. Eto mga bata, anong uri ng pamilya ito? Pamilya nuklear o extended family o pamilyang extended? Sabihin mo nga sa akin ng malakas at malinaw. Tama, ito naman ay tinatawag nating extended family. Bakit mo nasabing ito ay extended family mga bata? Maaari mo bang sabihin kung bakit? Sino ang kasama nila sa larawan? Isa-isahin mo nga. Tama, dahil kasama nila si lolo, lola, mga pinsan, tito at tita. Eto naman mga bata, tingnan nyo nga maigi ang larawan. Anong uri ito ng larawan o anong pamilya? Ito ba ay extended family o pamilyang extended o nuclear family o pamilyang nuklear? Titigan mo maigi bago ka sumagot. Okay, mga bata. Ano ang iyong sagot? Anong uri ng pamilya ito? Okay, ito ay tinatawag nating nuclear family o pamilyang nuklear. Bakit mga bata? Ano ba ang pamilyang nuklear o nuclear family? Sino-sino ang bumubuo lang dito? Sabihin mo nga sa akin. Tama, ang pamilyang nuklear ay binubuo lamang ni nanay, tatay, at ang kanyang mga anak. Ngayon mga bata, meron ba kayong napansin sa ating larawan, sa ating huling larawan?
Tingnan ninyo mga bata maigi. Marahil iba sa inyo ay inakala na ang dalawang lalaki at babae sa gitna ay si lolo at si lola. Pero mga bata, ang nasa larawan natin ay binubuo lamang ni nanay, ni tatay at ang kanyang mga anak. Ngayon mga bata ay may bago tayong aralin. At ang aralin natin para sa araw na ito ay tungkol sa maliit at malaking pamilya. Meron tayong uri ng pamilya ayon sa bilang ng mga kasapi nito. Ang malaking pamilya ay binubuo ng magulang at maraming anak. At ang maliit na pamilya naman ay binubuo ng nanay at tatay at 1 hanggang 2 anak. Mga bata, tingnan nyo ang mga ipapakita ko sa inyong mga larawan. At alamin nyo dyan kung alin dyan ang malaki at maliit na pamilya. Sila mga bata ay ang pamilyang Santiago. Ngayon mga bata, itong nasa larawan natin, anong uri ng pamilya kaya ito? Malaking pamilya ba o maliit na pamilya? Pero bago yon, bilangin natin kung ilan ang kanilang mga anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang kanilang anak. Ngayon mga bata, ang pamilya nila ay binubuo ng 6 na anak at nanay at tatay. Dahil sila ay mayroong 6 na anak, sila ay kabilang sa malaking pamilya. Sila naman mga bata ay ang pamilyang Lopez. Ngayon, saan kaya sila kabilang na pamilya? Malaking pamilya o maliit na pamilya? Bago yon, bilangin muna natin ulit ang kanilang pamilya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakit sila 10? Kasi si nanay ay nagdadalang tao o siya ay buntis. Ngayon mga bata, ang pamilya Lopez ay isa sa halimbawa ng napakalaking pamilya dahil binubuo ito ng 10 anak at nanay at tatay. Ito naman mga bata ay ang pamilyang Arellano. Ngayon, bilangin natin kung ilan ang kanilang anak. 1, 2, 3. Sila ay mayroong 3 anak at si nanay at si tatay. Mga bata, saan kaya kabilang ang kanilang pamilya? Sa malaking pamilya ba o maliit na pamilya? Lakasan mo nga. Okay, ang pamilyang Arellano ay kabilang pa rin sila sa malaking pamilya dahil ang kanilang pamilya ay binubuo ng 3 anak at si nanay at si tatay. Ito naman mga bata ay ang pamilyang Manalo.
ilan ang bumubuo sa pamilyang Manalo? Bilangin nga natin. 1, 2. Sila ay mayroong 2 anak at si nanay at si tatay. Ngayon mga bata, saan kabilang ang pamilya ni pamilyang Manalo? Sila ba ay kabilang sa malaking pamilya o maliit na pamilya? Okay, sila ay kabilang sa maliit na pamilya dahil ang kanilang pamilya ay binubuo lamang ng 1, 2, 2 anak at si nanay at si tatay. Sila naman mga bata ay ang pamilyang Ventura. Ngayon, ilan ang bumubuo sa kanilang pamilya? Bilangin natin ang kanilang mga anak o anak. 1. Ngayon mga bata, sila ay mayroong 1 anak lamang. Saan kabilang kaya ang kanilang pamilya? Sa malaking pamilya ba o sa maliit na pamilya? Sabihin mo nga sa akin ito. Lakasan mo nga. Okay. Ang kanilang pamilya ay kabilang sa maliit na pamilya. Bakit kaya sila kabilang sa maliit na pamilya? Dahil ilan ang kanilang anak? Tama, sila ay meron lamang na iisang anak. At hindi ba ang sinabi sa inyo ni teacher kanina? Na ang pamilyang maliit o maliit na pamilya ay binubuo lamang ng 1 hanggang 2 anak. Kapag ang iyong anak o ang kayong magkakapatid ay 3, 4 o higit pa, ay kabilang na kayo sa malaking pamilya. Ngayon mga bata, titignan ni teacher kung kayo ay nakikinig sa akin. Sa mga ipinapakita kong larawan, ay sasabihin ninyo kung ito ay malaking pamilya o maliit na pamilya. Ulitin ni teacher ha. Kapag ang anak ay 1 o 2 anak lamang, ito ay maliit na pamilya. At kapag ito ay 3, 4, 5 o higit pa sa 5, ito ay malaking pamilya na. Handa ka na ba? Simulan na natin. Tingnan natin ang larawan natin ngayon mga bata. Saan kaya kabilang ang pamilyang ito? Bilangin mo nga gamit ang iyong mga daliri, gamitin mo ang iyong hintuturo, at bilangin mo ang kanilang mga anak. Bilangin mo na. Ilang anak meron sila? Tama, sila ay mayroong 5 anak. Ngayon mga bata, saan sila kabilang? Sa malaking pamilya ba o maliit na pamilya? Tama, sila ay kabilang sa malaking pamilya. Ito naman mga bata, ilang anak meron sila? Gamitin mo ulit ang iyong hintuturo at bilangin mo ang kanilang mga anak. Simulan mo nang magbilang. Ilang anak meron sila? Tama, sila ay mayroong 2 anak. At saan sila kabilang na uri ng pamilya mga bata? Sa malaking pamilya ba o sa maliit na pamilya?
Tama, sila ay kabilang sa maliit na pamilya dahil sila ay meron lamang na 2 anak. Eto mga bata, saang kabilang ang pamilyang ito? Sa maliit ba o malaking pamilya? Tama, ito ay kabilang sa maliit na pamilya dahil ito ay binubuo lamang ng 2 anak. Ngayon mga bata, eto naman, saan kaya sila kabilang na pamilya? Maliit na pamilya o malaking pamilya? Bilangin mo nga ang kanilang mga anak. Okay, sila ay kabilang sa malaking pamilya dahil ang kanilang mga anak ay binubuo ng 7 mga anak at si nanay at si tatay. Ito naman mga bata, saan kabilang ang pamilyang ito? Sa maliit na pamilya o malaking pamilya? Sabihin mo nga sa akin. Tama, sila ay kabilang sa maliit na pamilya dahil sila ay meron lamang na iisang anak. Para sa ating unang gawain mga bata, kuhanin mo ang module at hanapin mo ang pahina na katulad ng nasa screen o larawan ni teacher. Ano ang iyong gagawin? Kuhanin mo ang 2 kulay, ang dilaw at ang asul. Ano ang iyong gagawin? Kulayan ng dilaw ang larawan kung ito ay nagpapakita ng maliit na bilang ng pamilya. At asul naman kung ito ay nagpapakita ng malaking bilang ng pamilya. Handa ka na ba? Simulan mo na. Alam kong magagawa mo ito ng maayos dahil ikaw ay nakinig ng maayos at inintindi mo ang ating aralin. Simulan mo na. Bibigyan lamang kita ng 2 minuto upang matapos mo ang iyong gawain. At para naman sa ating ikalawang gawain mga bata, i-connect ang mga larawan ng pamilya sa tamang uri nito ayon sa bilang. So mayroong nakasulat dyan na malaking pamilya at maliit na pamilya. Kailangan mo ng gabay ni nanay, ni tatay o kung sino mong nakakatanda upang mabasa ang nakasulat sa gitna. Pero alam kong nakinig ka naman sa akin kaya gabay lang ni nanay ang iyong kailangan at kayang-kaya mo na itong sagutin. Bibigyan lang kita ng 2 minuto ulit para matapos ang iyong gawain. At para sa iyong takdang aralin, maglagay ng check kung ang pamilyang na nasa larawan ay maituturing na malaking pamilya at X naman kung ito ay maliit na pamilya. So tignan mo maigi ang mga nasa larawan upang hindi ka magkamali. Okay po? Very good. Okay, para naman sa ating ikalawang takdang aralin. Magdikit o gumuhit ng maliit at malaking pamilya. Ang malaking parehaba ay para sa malaking pamilya at ang maliit na parehaba naman ay para sa maliit na pamilya. Kung ikaw ay magdidikit, ikaw ay magugupit ng mga larawan. At tandaan mo na dapat ikaw ay nag-iingat sa paggamit ng gunting. Kailangan mo ng gabay ni nanay o kung sinong nakakatanda sa inyo. Okay po? Para maiwasan natin ang aksidente. Ito naman mga bata ngayon ang ibibigay ko sa inyo.
Baka kasi nagsasawa na kayo sa regalo na teacher na bituin o star. Kaya 3 puso naman ang ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, kayo ay naging mabait na bata ngayon at nakinig kay teacher. Sana nagustuhan mo ang aking regalo sa'yo. Yan ay pagmamahal na galing kay teacher. Napakadali lang na ating aralin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Bago man ito sa iyong pandinig o ito ay naririnig mo na. So madali lang nating ma-pick up ang ating mga bagong lesson. At dahil dyan mga bata, nakita ni teacher na kayo ay nakinig at naintindihan ng aking itinuro sa araw na ito, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Okay? Pero bago ako magpaalam, may iwanan ako sa inyo. Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Maganda-handa tayo uuwi na, bukas na ulit tayo magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikitang muli. Paalam na!